Wah! Talagang napasigaw sila Magnus at Wesley So sa kanilang mga binitawang mabibigat na tira at diskarte na kapupulutan natin ng chess improvements. Pero bago natin pasadahan ang kanilang mga laban, bigyan ko muna kayo ng iiwanang puzzle hatid sa atin ng Internet Chess Club Daily Puzzle. Ito po mga kamatsas, dahil nakaporma na ang mga pyesa ng black dito, black to play, hanapin nyo po yung pinakamatinding magagawa ng black para talagang makahanap ng ganap na kalamangan. Lapag nyo lang po ang inyong kasagutan sa comment section below. Unahin nating i-analyze ang bakbakang Nihal Sarin, ang Tata Steel Chess India Rapid Champion kung inyo pong matatandaan, katatapos lang nun. At world number 1 Magnus sa kanilang inkwentro dito sa Title Tuesday. Ang ginawa po, nag-D4. Knight F6 at tinirahan ni Nihal ng London. Nako, paborito nga ng Pinoy daw. Loan dito, loan doon. Kaya paborito raw ng Pinoy eh. London opening, pero nilagyan po ng mix na Veresov Knight, kung tawagin na po ito ay Jobaba System London. Nag-Bishop B7, nag-F3. Ayan, kasi gusto dito ng white na maka-E4 kagad para buo ang sentro at makapang-ipit kagad. Nag-E6 lang, relax lang si Magnus. Nag-E4, pinabayaan niya na ipabuo ang sentro. A6, para mapigilan yung knight B5 na lundag, para mawala yung mga pangulit na hindi inaasahang kulit sa C7. At nag-queen D2 lang, develop, at pagkaganyan po, ready to castling queenside na yan. Yan ang mga nagbabadyang susunod-sunod na paparating eh. Nag-D5, challenge kagad ni Magnus ang sentro. At dito, wala, binaliwala lang ni Nihal. Sige, kainin mo yung pawn ko sa E4. Castling na ako para mabilis ang development at atake. Parang ganun, ano? Pero dito mga kamatsas, kaunting kaalaman lang po. Kapag kasi nag-push dito ng E5, kasi yan ang madalas na nakikita natin ginagawa, di ba? Ang gagawin po ay Knight FD7. Na dito, parang walang saysay yung pagka-Bishop F4. Kasi bakit ilalagay ang Bishop dyan? Nakatakip lang naman sa pawn E5. Mawawala ng sense, parang sala ang pagkakadevelop ng Bishop. Dapat nasa E3 yan, kung ganyan ang discarding gagawin. Para kung ang bishop nasa E3, maka F4 kagad at susundan ng knight, napakatibay ng sentro pagka ganun. Kaya dito, kung kakapture naman mga kamatsas, no, konting pag-aaral lang po ha sa opening, pasensya na. Pagka kinapture naman yan, makakatulong naman sa pagpapaluwag at pagiging aktibo ng mga pyesa ng black. Kaya dito talagang, ito po ang linya dyan. Castling queenside talaga. Yan ang perfect line. At nag-Bishop B4. Hindi pinansin ni Magnus ang pain or yung bigay na pawn E4. Nilagyan niya lang ng bishop. Pero ang tanong na pagliliwanag dito, bakit hindi kuhanin yung pawn sa E4? Tipong lalamang ng isang pawn yan ha. Ano meron dyan? Ito po ang gagawin, magna-knight takes E4. At halimbawa, matakawan talaga si Magnus at pagkakainin yan, o di lamang ng isang pawn ng black, ito po ang gagawin. Magku-queen E3, aatakihin. Pagpalagay natin, itakbo natin. Kumbaga, parang, okay, nakakuha lang, nakasungkit lang ng isang pawn, takbo na, ano kasunod? Ito na po ang paparating na dilubyo na aabutin dyan ng black. Bagyo yan, mga kamatsas. D5. Kapag natakawan pa rin, mahilig sa pawn magsisipor. Yun lang ang malungkot. Dahil nakapin ang bishop, mawa one piece down dito ang black. Longko lights. Malungkot yan. Okay, ngayon kung di naman papansinin to, halimbawa sumundot lang ng bishop, no? May queen G3, atake doon, at halimbawa mag-castling, sabay ka-capturean doon, may atake sa queen, ngarag-ngarag yan mga kamatsas, mapupunit ang position ng black dyan. Delikading ang tawag natin dyan. Napakalaking kadelikaduhan. Okay? Kaya dito, hindi na pinansin ni Magnus na kainin yan, bagkus nag-Bishop B4 na lang siya. Sa kanya kakapturin yan. Buong-buo yan kasi yung knight hindi maipangka-capture sa E4, nakapin Okay po? At dito nag-A3. Talagang sinihal, matapang tong batang to. Talagang gusto nito. Rock and roll talaga na atakihan Kain-kain, may threat doon, pero siya naman ang binigyan ng hamon ni Magnus. O sige, matapang ka kainin mo yung pawn ko sa C7, sige nga. Parang ganun no? Pero nag-D5 lang si Nihal. Ayaw niyang pansinin, kung tutusin pwede na pong capturein yon, pero D5 pa niya
para talagang mapasabog niya at masamantala niya na yung king ni Magnus nasa gitna pa. Hindi pa nakakatago. At ang ginawa dito, nag-knight takes d5. Bookline pa ito mga kamatsas. No? Bookline pa. Mamaya, sasabihin ko po sa inyo kung sino naglaro ng old line. Ha? Malapit na tayo sa novelty. Knight ang pinang-capture, may threat sa queen. Talagang binigay ni Magnus ang pawn sa g7. At nag-queen f6. Bookline na bookline. Alam nyo ba itong game na to? Naulit lang. Tingnan nyo mamaya. Naulit lang eh. Queen f6 para isalba ang tore. Hamon ng queen to queen. Kinapture lang, capture, nag-bishop takes c7 at yan po ang pinagkaiba. Alam nyo yung old line dito, bishop e5. At kaninong laro? Sino ang tumira ng bishop e5? Ka-teammate ni Nihal, walang iba kung hindi si world champion, Gukesh, taga-India rin. Magka-teammate to, very close itong si Nihal Sarin and Gukesh. Magkaedad yan halos tapos magka-teammate. Syempre, nagkakatinginan ng laro. Nangyari ito noong 2023, mga kamatsas. Natalo si Gukesh. Talo. Siguro, syempre, nag-a-analyze yung mga yan. Magkaka-teammate yan siguro, sinuggest ni Nihal, dapat ang tira, bro. Bishop takes c7. Yan, tol, ang tira. Nandyan na yan Tinutukan mo pa Kainin mo na para tipid ka ng isang tempo. Nakakain ka pa. Yun ang sinabi ng tropa na si Nihal kay Gukesh. Ayun yan ang improvement. Balik tayo. Ito novelty. Talo si Gukesh sa bishop e5. Magnus Carlsen din ang kalaban. Dalawang player ng India parehong position parehong naganap. Inulit lang ni Magnus. Bishop g3. Umatras. Nag-rook g8. Tingnan natin kung magbago ba, may pagbabago ba. Bishop h4, rook c8. Talagang walang kaslingan. Grabe si Magnus, walang kaslingan. Kung mapapansin nyo po, bakit inuna yung development ng tore? Himbis na kainin yung pawn sa f3. Kasi kakainin lang. Makakatempo lang, makakatulong lang sa puti. Kaya lagi po nating tatandaan yon mga kamatsas. Kung ang tira natin makakatulong sa development ng kalaban, nonsense yun. Dapat yung progreso ng posisyon natin ang tinutulungan natin, hindi ang posisyon ng kalaban. Kinain lang yung pawn sa e4. Bishop takes e4. Nako, diligading. May threat kagad. Okay, dinipensahan muna. At dito mga kamatsas, kaya naman pala malakas ang loob ni Magnus na ulitin ito. Na nasa isip ni Magnus, magka-teammate yung dalawang to. Inulit, laro ko kay Gukesh ito, ka-teammate niya. Pero ulitin ko pa rin to. Bakit kaya? Ano ang pinaguhugutan ng lakas ng loob ni Magnus? Meron po siyang maraming baon dito pala. Tinirahan niya ng brilliant dito. Ano kaya yung excellent move na yon? Pakiguess nyo po mga kamatsas, sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po mga kamatsas. Kaya naman pala gustong paulit-ulitin ni Magnus. Congrats sa mga nakakita. Pagkadami-dami naman palang baon-baon ni Magnus dito sa ganitong linya. Pinapakain ng libre ang knight sa f6 mga kamatsas. Pinapakain Di ba? Kinain talaga ng buong buo. Napaisip si Nihal dito. Bitin ng isang pyesa. Lamang na ako dito. Pero may baon-baon Check. Di pwedeng kainin, nakapin. Obligado king d1. Kinain ng tore. Kain. Check. Angat ang king. Nakatreat pa ang bishop. At bishop takes g2. Yun lang mga kamatsas. Binigyan dito. Medyo hindi na sumang-ayon ng computer sa tira ni Magnus. Ang accurate daw ay rook g6. Counter lang doon sa bishop. Yan ang accurate move. Pero tingnan natin, ito mas madaling makita, human perspective, di ba? Bishop takes g2. Kinain, kain, yun naman pala. Talagang pinasok ni Magnus na okay, dalawang pyesa ka, 2 minor pieces sa isang tore, pero pawn structure wise, very solid ang black and undeveloped pa yung mga pyesa. Tingnan natin. Nag-knight f3, obligado ng gisingin yan. Rook e2 check, king d3. Ganda nung king Hindi masipa kahit anong tore kasi bantay sarado. Kinain lang ni Magnus. Talagang eto na. The Magnus endgame effect. Kinain lang. Pero nag-rook c1 lang si Nihal. Hindi niya pinansin mga kamatsas na capturein yan. Bakit hindi niya pinansin? Kasi naisip niya
may pawn dyan, weak pa. May pawn sa h2, weak pa. Ang daming pawns ng black. Talagang may laban ang black dito. Parang ang naghahabol pa nga ng tabla dito, lalabas ang puti eh. Baka makalbong husto ang mga pawns ng puti eh. Baka yan ang tinatawag nating nangitim ang board. O ayan oh. Kaya hindi pinansin. Grabe talagang realization ni Magnus sa endgame. Ang bigat ano, sabi ko sa inyo, mga mabibigat na tira eh. Matututo tayo eh. sa mga diskarte no. Ayun, nag-rook A2. Tiniret ang pawn sa A3. Rook C7. Ayun. Ayun pala ang plano ni Nihal. Ibigay na ng ibigay kung ano mga dapat ibigay pero kailangan matali niya ang king dito ni Magnus. Yan ang natanaw niya. Oo nga naman, may katwiran. May katwiran mga kamatyas. Ang ganda nga naman. Sabay lalagyan ng knight. Imagine niyo po yung mga ganun. Mamaya, timing. Pero, itong Rook C7, isang bagay na naman na hindi kinasang-ayunan ng computer. Ang accurate daw po ay i-check, lulutang, i-check ulit, tatakbo, sabay Rook F8. Kumbaga, babawing mangalbo ng mga pawns. Maubos ang mga pawns dyan and then to push the strong potential H pass pawn. Yun naman pala. Okay. Oo nga, yun ang tira ng computer. Pero pumreno, sinihal, preno. Nag-rook F2, good move, inatake ang knight. Obligado maging E3 para tabihan ang depensa at nag-rook F1. Ayun. Mapapansin nyo po, malaki na sana ang lamang ni Magnus dito sa posisyon na to. Tingnan nyo evaluation bar. Negative 2.42 something na. Pero dapat daw ang tira is rook A, E2 check. Obligado tatakbo yan sa F4. Tapos iyan ang mga binibiling tiers na dapat nating matutunan sa computer. May check pala na kapag kinain niya ng bishop, ayan, konting busisi lang mga kamatyas para maliwanag po sa atin ang mga ganap-ganap at nangyayari. At marami rin po nag-request, paki-explain po ang bawat tira. Kaya ngayon po, hinihimay-himay natin. Magparaya po tayo sa mga gustong maintindihang lubos ang nangyayari sa board. Lalo na sa mga ganitong level ng labanan. Okay, no? Balik tayo dito sa Rook AE2 sana. Takbo, E5 check. Halimbawa kung hindi pansinin yan. Paano naman kung mag-King G3? Magro-Rook G2 check. At kapag nag-King H3, magro-Rook G6. Yan naman pala yung lalim nito. Malalim. No? Atake sa bishop. At kapag kinapture, may Rook E3. Yun. Diyan magaganap ang ganap na kalakihan ng kalamangan dahil ano pa ang ipangsasalba dito? Only move. Rook C3 pala. O kakainin lang. Kain and A5 na dito mga kamatyas yung king naka-cut off at ang mabigat dito 2 versus 1 obligado magkakaroon may tatawid na pass pawn wala na, yari talaga ang puti dito mga kamatyas. Okay, balik tayo pero ang ginawa kasi dito ni Magnus, nag-Rook F1 at nag-Rook C3. Ayun, dinipensahan muna kasi kakainin na yun hanging Hindi kasi makain yun, nakahang pa yung tore kaya bumaba muna si Magnus. Pero tinimingan ng depensahan at nag-Rook A F2 para pilahan ng atake ang knight. Oo nga naman, hindi basta-basta makaalis ang knight, may bitin doon sa bishop. Kaya nag-King E4 para sapatan ang depensa ng knight at wag ma-one piece down. Ma-quality down pala pag nakuha yung bishop, no? Pero mga kamatyas, ang accurate daw is King F4. Yan ang accurate. Okay? O tingnan natin ang diferensya ng tungtong sa E4 versus yung accurate move na King F4. Nag-Rook E2 check. Nakatempo. Wala sanang ganyan kung sa F4 pumunta. Walang Rook E2 check. King F4, King D7. Okay, labas na yung King. At nag-King G3. Ayan. Lulundag na po pag gaganyan, nagbabadya ng lulundag ng check. Hindi kasi makalundag habang ang king nandyan nakapin. Kaya umilag muna yung king at nag-E5 na para lubos-lubusin na ang pagpapaluwag at may mga more squares pa na tatakbuhan ang black king. Knight takes E5. King E6. Grabe, ayan na po. Nag-Rook C6 check. King F5. Sumugod na ang king ni Magnus. At kinapture ang pawn B6. Rook E3 check, King G2. Ayun. Gets ko na. Pinababa muna yung king sa pamamagitan ng check para pag Rook A1, imagine niyo po, may check dito, bababa ang king. Nako, wala na. Usually, pagka ganyan, may mga mating attack na ang black dyan. Pagka yung king, nasa baba na, tapos may tore. Nako, delikado. Nag-Knight G4.
Tineret dito ni Nihal ang tore sa A2 at nakatret din naman ang rook sa E3. Pero yun lang, may tempo check muna, obligadong iharang ang knight at nag-rook E6. Sinamantala na ni Magnus na mahuli ang tore na sa pamamagitan nito, kinain pa mga kamatsas, yun lang. Blunderacious. Kinain lang ng pawn. Kasi dito po, ang labanan, 2 minor pieces, yun nga lang kasi, namimili grong makuha yung pawn tapos may pass pawn pa. Lamang ang black dito. At Magnus na yan pagdating sa endgame, grabe yan. Accurate po sana ay rook B2. Okay, habuli ng isang tore. Pag kinain, may bishop naman. Lamang pa rin ang black pero hindi ganong kalakihan. Kumpara sa nangyari, kain, nag-bishop E7 para sapatan ng depensa, nag-rook B2. Hindi nakita ni Magnus naman ang tumbok na tira na King F4. Yan pala. Para magki-King E3, ma-atake, ma-pressure ang knight. Ayun, King move lang pala. Pero ang ginawa dito, nag-rook B2, King F3. Inagapan ni Nihal kaagad na baka makalapit pa yung king ni Magnus. Nag-A5 muna. Knight D3, ayun lang na bad move. Dapat daw po ang tira ay knight to D1. Diyan ang tamang tira para may check dito. May tempo check. Ayun. Pero nag-knight D3, rook takes H2. Aray ko, ayun, nakuhanan pa. Isang pawn na lang ang natitira. 2 pawns up dito si Magnus. Bishop D8 tineret ang pawn. Dapat daw po accurate is knight F2. Parang i-misplace muna yung tore. Pero dahil nag-bishop D8, rook A2 talaga sa bayan. Oo nga pala. Pagka kinain to, double attack pa ang bishop at knight. Nag-bishop E7, binalikan ang depensa at nag-E5. Ayan na po ang paparating. Nag-king E3, H5. Ayun pa ang isang sakit ng ulo. Nag-bishop D6 para i-threat ang pawn. Nag-king E6 lang. Ay, oo nga. Pag kinain ito, may kain sa A3. Dalawang outside pass pawn na pagkalayo-layo ang poproblemahing malaki dito ng puti. Kinain na, nakipagsabayan, kain. Nag-bishop B2, rook B3. Okay, wala pang knight C5 double. Nakapin. Ang sarap sanang i-double eh. King E4. Ayan na po. Talagang bibitawan na. Pero nag-rook B5. Protection lang sa lundag ng knight. Nag-bishop D4, King D6, Knight F4, at A4. Ayun na. Depensado naman yung pawn sa H5. Walang worries doon. Ito na po ang papagapang na dangerous pass pawn. Naku po, paano aawatin? Knight C1, pang-awat sa paparating na A2. Pero yung isa namang masakit pa rin sa ulo na pagkalayo-layong papaano hahabulin. Nag-king F4 at dito po binigyan ng challenge ni Nihal. Sige, promote mo nga. Bishop and knight. H2, kain, at nag-queen H1, bishop C5. Ayan, dito mga kamatsas. Actually po, yung itong endgame na to mga kamatsas, may tabla ito. May tabla to kung nasa tamang pwesto. Ang tamang pwesto dito, kung hindi ako nagkakamali, yung king dapat nandito. Tapos ang bishop dapat nandito. Tapos ang knight dapat nasa D4. Imagine niyo po, no? King on A1, bishop on B2, and knight on D4. Para fortress, walang malapitan yung black king na kung queen lang ang gagalaw, fortress, hindi sapat ang queen lamang. Kailangan talaga ng tulong ng king. So may tamang pwesto ang bishop at knight and king para ma-fortress, hindi mapasok. Di ba? Meron pa tayong mga endgame lesson dito. Dapat yung king nasa A1 eh. Kaso, ang kaibahan dito, bagamat mayroon tong tabla na position, kaso, yung king, ang layo. Bago pa makababa dyan, ang daming mangyayari. Nakalutang eh. Nag-queen, ayan queen D1, para malimitahan ang lundag ng knight. Nag-king B4, gustong-gusto talaga, ang diskarte dyan, bababa eh. Nag-queen C2, hindi maisahan ang tinatawag nilang endgame god na si Magnus. Iyak-iyak si Nihal. Hindi siya makaganon, Kung ma-reach na yung A1, malaki ang chance matabla. Pero, pinipigilan eh. Hanip talaga si Magnus. King A5, Queen C4, Bishop B2, and ang tapos sa maliligayang araw. Ayun, galing talaga ni Magnus. Galing, Alam niya talaga. Alam niya yung theoretical pattern ng mga endgames eh. Yun po ang benepisyo ng maraming alam. Very rich in endgame patterns and knowledge.
Mapipigilan mo kasi ikaw mismo alam mo formation ng panabla na gagawing formation ng puti dyan eh. Alam niya eh. Alam ni Magnus yun eh. Kaya napigilan niya. 'Di ba? Yun po mga kamatsas. Para mapigilan mo ang isang bagay, dapat alam mo rin yun mismo para mapigilan mo. Yun ang logic. Ang galing! At ngayon, sunod naman natin, isa pang mabigat na laban. Talagang mapapasipol ka sa laro ni Wesley naman. Talagang mapapasipol ka dito. At bago tayo sumipol ng tuluyan, sa mga di pa po nakakapag-subscribe sa channel na to, lambing lang po, pakiclick ang subscribe button. Ano nyo na sa akin, balato nyo na. At click ang notification bell all para lahat ng ating mga uploads swabing-swabing makarating sa inyo mag-notify. Okay, white dito si Wesley. Ang kalaban niya ay ang palagi ding nagcha-champion dito sa Title Tuesday. Siga ito ng Russia, si Dmitry Andreikin. Nag-E4 si Wesley. E5 si Andreikin. Knight C3, aba, tinira ang paborito ng inyong lingkod. Ang Vienna, opening Knight C6, pero nagbago ang isip. Ako kasi ang tira ko dito, F4. Yan. Yan ang paborito ng inyong coach. Pero, nag-Knight F3, Knight F6, at tinirahan ng Bishop B5 ang 4 Knights game. Kung matatandaan nyo po, kaka-upload lang natin kahapon. Laro ni Meow Meow kay Faustino Oro. Ang tinira ni Fausti, kung matatandaan nyo po, Bishop D6 kay Meow Meow. Ano? Yan ang tinira ni Faustino Oro. Pero, Bishop B4 dito si Andreikin. Ayan. Gaya-gaya variation lang. At nag-castling. Castling lang din. At nag-D3. Kinapture na po ang knight para kahit papaano mayroong pang-ilang na hindi kainaman na pawn structure, pero ang drawback naman nito, nasa kamay ni Wesley ang bishop pair. Dalawang espada yan. Ingat ka sa mga tusok-tusok niyan. Nag-H3 para pigilan muna yung paparating na tusok ng pin na nakakailang. Nag-H6 ganun din para walang tusok ng Bishop G5. At nag-Rook E1, relax lang si Wesley, forma-forma lang, ready for developments. Knight E7, hindi na po nakakapagtaka yan dahil normal naman na pinapaikot ang knight sa gilid para maka-atake sa king side. Very normal yan, typical yan, theoretical approach yan. Nag-D4 si Wesley, nag-offer ng exchange na kung sakaling kakainin, yung double pawn mari-repair. Diba? May pang-repair, gaganda pa ang sentro. Pero nag-A6 muna, inatake muna ang bishop, Bishop D3, saka nag-Knight G6. Hindi talaga kinakapture yan. Sabi ko nga kanina, lagi nating i-consider, makakatulong ba sa kalaban natin o hindi. O yan, makakatulong kay Wesley to kaya hindi kinapture. Nag-Knight G6 para depensahan lang. At dito nag-A4, ayan, paluwag muna, space muna sa queen side. At nag-Knight H5. At yan po ang lumabas na bagong luto dito ni Andreikin. Novelty, wala sa libro. Ang nakaraang laban pa ay naganap noong taong 2019. Ang ginawa ay A5. Kumbaga, binalak lang yung potential na mag-A5 kasi puti dyan mga kamatsas para kumain ng space at mainam na galawan sa queen side ng puti. Kaya A5 lang. Kung tatanungin natin ng computer ano dapat ang tira, A5 nga. Tama pala tira noong 2019. O ayan. Pero ito, novelty ni Andreikin, Knight H5 na binigyan ng blunderacious ng computer. At dito pakiguess nyo po na tumbukan ni Wesley ang malapasel na hataw, panghatol sa blunderacious move na Knight H5. Ano kaya yon? Pakiguess nyo po sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po at nakita nyo ang tamang kahatulan sa blunderacious move na yan. Boom! Knight takes E5. Nag-sacrifice si Wesley. Ano ang dahilan? Gumuguhit ang bawi papunta sa libreng Knight H5. Hindi nakita ni Andreikin. Kinain, kain, kinain. Ayun. Siguro sa isang banda naisip ni Andreikin, okay lang. Pag kinain, kain lang din, parang okay lang, bawi lang din ano. Pero dito mga kamatsas, tingnan nyo, sunod-sunod ang combo. E5, atake sa knight. Nag-bishop E6. Hindi man lang natinag dito si Andreikin. Di pinansin. Talagang gusto niyang ibigay. Sige, kainin mo. Go. Pero dito mga kamatsas, pangalawang puzzle po, no? Hindi ko palalagpasin to kasi po talagang nagandahan ako sa ginawa na naman tira dito ni Wesley. Guess nyo po, sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start!
Maraming salamat po uli sa inyong mga pagtitiyaga at pag-a-analyze na i-guess ang bawat brilliant shot. Bishop takes h6. Ang focus ko dito, kainin yung knight. Pero ito pa pala ang mas magandang kamada. Latag, bishop takes h6. Bakit mas maganda yan? Kinain, may bishop takes knight. Kumbaga, mas ano yan, kumbaga mas bukas. Ano, sabihin ko sana mas hubad yung posisyon na yan. Pero ang tama doon, mas bukas yan. Oh, bakit po? Yun, nag-queen g5. Kasi po dito, kung talagang makikipagsabayan ang black, malaking pagkakamaling decision yan. Oh. Talagang, tawag nila dyan, hubad na hubad daw yung shield. Oh. Walang tawag ng mga ibang players dyan. Walang kasaplot-saplot. Kasi tingnan nyo, ano pang panakip dyan? Ito nang paparating, Torre pa, paparating, ano? Ang lakas ng paparating. Aray ko. Ayan, makakalbo ang shield. Gamit na gamit natin yung salitang kalbo, merchandise, kamatsas, kalbo. Bibili kaya sa akin ng t-shirt? Malapit na merchandise natin, mga kamatsas. Siguro mga 2 to 3 weeks. Mag-o-open na tayo ng Shopee. Balik na uli yung ating mga merchandise. Makakapili na kayo ng mga t-shirts, chess mats, chessboard, chess clocks, at iba pa. Mga 2 to 3 weeks, release na po ang certified na, mga kamatsas. Hintayin nyo po. Okay. So, takes. Pero ang ginawa ni Andre Kin, nag-queen g5, mga kamatsas. Dahil wala Hindi pwede makipagsabayan Niyakap ang queen para mawala na ang malakas na panggulong atake. Tinanggap ni Wesley. Isang malaking pagkakamali din kay Andre Kin. Si Wesley po, yan ang forte niyan, yung mga queenless game. Pag nawala ang queen, yung walang panggulo, patay ka na. Diyan mahusay si Wesley, yung mga wala ng panggulo. Kinain, kain, rook a7. Ayan, kasi hindi po makatira dito kasi kakainin talaga yung pawn Kaya nag-rook a7 para mapanatiling depensado at nag-bishop e4, balik uli sa sentro. At nag-A5 at isa pang napakalinis at magandang tira, Rook A3 para pabagsakin ang overextended pawn sa C3. Rook B8, kinapture na. Rook B4 para makagulo-gulo, dyan ang atake sa A4, palag-palag pa, pero nag-Rook G3. Talagang desidido na si Wesley. Okay, sa'yo na yan. Akainin ko yung pawn sa G5. Meron din naman akong pass pawn dyan. Meron din pong pass pawn na papagapang si Wesley. King F8, H4, ayan na nga po yung papagapang. Ayan, dito. Ayun, kinain na po. Nagwala na. Sukat dito, nasukat siguro ni Andre Kin. Wala, kainin ko na to. Kailangan makapanggulo. At kapag naihatid ko ang pawn dito, sa pamamagitan ng malakas sa bishop ko, malakas yan na pass pawn. May katwiran, May katwiran. Pero, meron siyang hindi nasukat dito na nakita ni Wesley. Ito po yung bigat na matututunan natin dito. H5, A3, H6, A2, H7. Talagang pinakwin si Andre Kin. Check! Nakakwin na, may check pa. Pero pag tira ng King H2, papaano pipigilan yung H pass pawn na pakwin din? Wala nang check, pero may pakwin na unstoppable. Yan ang mga bigat ng sulong, ng diskarte na dapat nating matutunan. Hindi ko naku, papakwin na, baba! Baba! Mapapasib ka pa pag bumaba ka ng bumaba bakit meron kang, kung may matanaw kang ganyan? Ang lalim nito hindi basta biro makita to. Biro mo magpapa-queen ka sa kalaban, naka-check pa. Pero pag angat, unstoppable din naman yung queen. Walang panangga doon. Ang galing, mahusay ka Wesley, no? Singkit Riit mata pero rake kita. King E7 at dito po, wala rin, makaka-queen din naman pala Rook A8, may queen H4, ayun. Takbo, ayun, wala na. Lakbay aral ito. Ayan Nakko, lakbay aral. May mga check-check pa ako nakikita doon. Wala na. Pag nakalutang na po yung king na ganyan, kumbaga sa sakit, masamang kondisyon na yan, mga kamatsas. Masamang senyalis na yan. Kumbaga may taning na. Pagka ganyan, naglalakbay na Queen F1, ayun, para makasundot doon, makagulo-gulo, baka sakali, mauna pa, baka sakali lang. Pero inawat kagad ni Wesley ang mga pagtatangkang panggulo-gulo. Kinain, kain, queen takes F2, kinain pa dahil sa pagkakaaninag ni Andre Kin kahit papano makapingas-pingas. Pero meron pong tirang elementary na yan Elementary check kuha na yung pawn sa queen sa F2 pala. Elementary. Elementary na mga kamatsas. Lagapak ang queen sa F2, lipad na lipad.
Yan po ang mga magagandang napag-aralan natin sa video na ito mga kamatyas. Meron po ba kayong mga katanungan at anumang saloobin nyo, mga gusto nyong ilabas dito sa laban na ito, lapag nyo lamang po sa comment section below mga kamatyas. At willing po tayong magbasa niyan mga kamatyas. Huwag lang tayo mag-aaway, laging in good vibes tayo at positive mga kamatyas para manatiling mapayapa at masaya ang ating pagsasamahan. Ayan. Sana po natuto kayo mga kamatyas. Again, don't forget to subscribe this channel. And then sa mga gusto pong sumali sa entry po natin ng raffle for Internet Chess Club, ang registration Google form lamang po na tatapusin yung task for this week, makikita nyo lang po sa form. Buksan nyo lang po ang description, makikita nyo, and then click nyo. At kung wala pa kayong Internet Chess Club account, gawa na po kayo. It's free at madali lang po magkaroon ng account. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.